Ito pong si Chodora Formoso, nagkaroon po ito ng lihim na relasyon sa kapitan ng mga Gwardiya Sibil. Ano po sa tingin po ninyo yung kanyang ginawa sa kanyang asawang may kalaguyo? Sinakal? Sinakal? Kinulong? Binigyan ng pera. Binigyan ng pera? Ceiling nga kay Chuben. Sir, yung ceiling, that's the original, no? Sir, original. Yung sa kabila, sir, bago na po Ay, ito bago na. Yes, ito sir, original. Oh. Okay, so ulitin ko lang, ito yung La Belva Chodora Restaurant, tapos itong katabi niya ang Casa Binyan. So, bale ito yung original na bahay sa Binyan, Laguna, ang Alberto Mansion. Pero kalaunan ito ay giniba at nagpatayo sila ng panibago na isa na ngayong replika. Pero alam nyo ba na itong bago na ito ng Alberto Mansion ay gawa ng Acuzar. So, tinulungan ng Acuzar ang Binyan para ipatayo itong bagong Alberto Mansion. And syempre, nagpatayo din ang Acuzar ng kanilang version ng Alberto Mansion, ang Casa Binyan. So, ulitin ko lang, ito ay replika na lamang din, pero may ilang parte ng Alberto Mansion na dinala rito sa Las Casas, dito mismo sa Casa Binyan. Ayan, yung stairs, ceiling, ayan. Okay, so hinihintay lang natin yung ating tour guide. So, kung kayo ay nakapunta na sa Alberto Mansion sa Binyan, ganito lang din naman yung nandoon sa Binyan, Kaya lang 11 o'clock na eh. So yung next nila 11:30, tapos hapon 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 na. Okay? So ganito pa rin. Ito yung original na hagdan ng Alberto Mansion na nabili ng Acuzar, yung ceiling. So mamaya explain sa atin nung tour guide. Tapos, ayan. Okay, so mukhang magsisimula na tayo. Ayan, so isang magandang umaga po sa lahat. Sa mga magjo-join po sa ating 11:30 Heritage Walking Tour, magsisimula na po tayo. Kasi na po tayo sa may loob na bahagi pa ng bahay. So sa mga magjo-join po ng tour, dito po tayo sa loob po. So, pasok po tayo sa loob. Okay, ulitin ko lang, ito yung Casa Binyan. Kung ikaw ay nasa Binyan, ito yung Alberto Mansion. Yung sa stroller po sir, kung di po ninyo dadalhin, okay lang po na iwan din po natin siya dito po. Pero okay lang din po kung dadalhin po natin. Okay. Sige po. Okay. Ayan, so for my group, bago po tayo magsimula sa ating Heritage Walking Tour, tanong ko lamang po, okay po ba lahat sa Tagalog? Okay naman po, no? Yes. Ayan. So, sige po. Simulan na po natin yung ating munting paglalakbay. Una, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay. Muli maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas, de Acuzar. Ang ngalan ko po ay Luis Alfredo. Ako po yung magiging gabay sa paglalakbay. Sasamahan ko po kayong libutin sa ilan sa mga makasaysayang bahay na nailipat ko dito sa resort. Sa ating paglilibot, meron po tayong mga piling bahay po na papasukin. Ngunit, bago po natin pasukin yung bahay, bago po kasi magkahoy na parte po nito, kinakailangan po nating magsipagubad ng ating mga suot na sapin sa paa. Isa po kasi itong Filipino tradition na muli po naming binubuhay dito po sa resort. Ang paggalis po ng mga sapin sa paa, ito po ay pagpapakita ng respeto at paggalang sa may-ari po ng bahay. And ang Las Casas, Pilipinas de Acuzar po ay mga salitang Espanyol nang ibig sabihin po nito sa Tagalog ang mga bahay sa Pilipinas ni Acuzar. At ang Acuzar, ito naman po yung apelido po ng may-ari. Nagsimula pong mangolekta ng mga lumang bahay ang pamilya Acuzar taong 2000. And then binuksan naman po nila ito sa publiko taong 2010. So 10 years in the making at 14 years na po ito in operation. So mag-15 years na po siya ngayon taon po. Okay? Yan. Ang dahilan naman po kung bakit inabot ito ng 10 taon bago po nila nabukas sa publiko,
Ito po kasing mga bahay natin dito, bago po ito mailipat mula po sa kanyang original na lokasyon, una, pinag-aaralan po nila itong mabuti. Ginagawan po ng documentation, kinukuhanan din po ng mga larawan, nilalagyan po ng mga markings ang bawat parte po nito, at saka naman po nila maingat nagigibain. Yan, piece by piece, plank by plank, and column by column. And then yung mga piraso naman po ng bahay, dadalhin naman po rito sa resort at muli po itong itatayo. Base naman po sa kanyang original na istruktura at disenyo. So ngayon, meron na po kami ritong 63 bahay or 63. 41 po dito yung mga original. Then yung the remaining 22, combination po ito ng replica at ng mga archival houses. Pinapangalan po namin sa kanila base po sa lugar kung saan po namin sila nakita o natagpuan. At yung mga kwentong ibabahagi ko naman po sa inyo na patungkol po sa mga bahay, lahat po ito ay nanggaling sa huling nagmay-ari. Yan, kagaya po sa ating unang bahay kung nasa na po tayo ngayon. So for my group, ito po yung ating Casa Binyan from Binyan, Laguna. Ang bahay po natin ito, meron po itong dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ng bahay, naitayo po ito taong 1700 sa pagmamay-ari po ni Don Gregorio Alonso. Si Don Gregorio, ipinamana niya po yung bahay sa kanyang anak na lalaki, si Cipriano Alonso. At para naman po sa ikatlong henerasyon na tumira sa bahay, si Don Lorenzo Alberto Alonso. Si Don Lorenzo nung araw, nagkaroon po ito noon ng dalawang asawa. Sa kanyang unang asawa, ang pangalan po ay Paula Florentino. Nagkaroon po sila ng anak na lalaki, ang pangalan, Jose Alberto Alonso, na di kalaunan, naging representante po ng Pilipinas sa bansang Espanya. O sa panahon po natin ngayon, ito po yung tinatawag po nating ambassador. And then yung ikalawang naging asawa naman po ni Don Lorenzo, si Brigida de Quintos. Isa naman po sa kanila naging anak ay si Chodora Alonso, yung mother ni Dr. Jose Rizal. Yan. Ngayon po for my group, babalikan po natin yung unang anak sa unang asawa kay Jose Alberto Alonso, yung ambassador po natin. Siya po kasi yung ika-4 na henerasyon na tumira po sa may bahay natin na ito. Nagkaroon din po ito ng asawa, ang pangalan naman po ay Chodora Formoso. So wag po tayo malilito, magkaibang tao, si Chodora Alonso at si Chodora Formoso. Okay? Yan. So ngayon po for my group, dahil po representante po natin si Jose Alberto Alonso sa bansang Espanya, kung kaya't lagi naman po siyang wala dito po sa Pilipinas upang gampanan yung kanyang tungkulin. At naiiwang mag-isa naman sa malaking bahay po na ito yung kanyang asawang si Formoso. Yan, sa hindi po inaasang pagkakataon, ito pong si Chodora Formoso, nagkaroon po ito ng lihim na relasyon sa kapitan ng mga Guardia Civil. Oh, so confirm pala yun. So for my group, by the way, dito po sa resort, yung kwento po natin ito, hindi po namin tinatawag na marites. Kasi yung kwento po natin, hindi na po siya latest. So sa resort, ang tawag po namin dito ay, yes, chistory. Opo, chismis noon na history natin ngayon. Kaya chistory. So ituloy po natin. Nung malaman ni Jose Alberto Alonso yung kataksilan na ginawa po ng kanyang asawa, agad naman po siyang umuwi sa bahay na ito. Pagdating po niya, sir, ano po sa tingin po ninyo yung kanyang ginawa sa kanyang asawang may kalaguyo? Tingin po ninyo, sir. Sinakal? Sinakal? Kinulong? Binigyan ng pera. Binigyan ng pera? Pinatay. Pinatay. Ayan, kay sir, ma'am. Binaril. Binugbog. Pinakulong. Pinakulong. Ayan, so ang ginawa po ni Jose Alberto Alonso pagdating niya po sa bahay, kaya niya po itong siguro po mas maganda kung itutuloy po natin yung kwento. Yes, sa susunod po na pagbalik ka na lamang. Sabay ganun eh, no? And itutuloy po natin yung kwento sa ikalawang palapag po ng bahay, sa kwarto kung saan nangyari po ang lahat. Yeah, so for my group, puntahan po, sir. I think, sabi mo, cheese story. Yes po. Palitan mo kasi Formosa, di ba? Chismosa. Chismosa. Gusto ko yun, sir. Ayan, so for my Okay yun. group, Formosa yun. opo. Ayan, so akit po tayo sa taas, pupuntahan po natin yung kwarto kung saan nangyari po. Consider this replica na lang po siya, ma'am, kasi nasa around 1 to 5% lang yung original. Okay? So 1 to akit po 5%. tayo, and then advice ko pang lahat na yung mga furniture po natin sa ikalawang palapag hindi na po natin mauupuan sapagkat mga antique na po ito, baka bigla po tayong bumagsak. Okay? So for my group, dun po natin ituloy yung ating kwento. So, 1 to 5. 1 to 5%. Yes, opo. Okay. Na original na Dito na material lamang po bago pa magkakit po. ng bahay. So kailangan natin magubad ng slipper. Ayan, dito na Pagbibigay lamang po. galang sa may-ari ng
Bakit? Kaya mag-ingat na lamang po tayo sa pag-akyat, gamit po tayo sa mga balustre or sa handrail po ng hagdan. O, di ba? Ayan. Ayan, dito po muna Ito tayo. original yan. Ceiling. Ito tayo. Medyo nananahingan po. Ang taas po, no? Okay. Ayan, sige po. Ingat na lamang po tayo sa pag-akyat po natin. Ayan, dahan-dahan na lamang po. Alam mo naman, walang magnanakaw. Maririnig ka agad, sir. Tama po. Ayan, sige po, for my group, pasok po tayo rito. Bakit ba? Dito po, makikita ang... Ginagawa niyo po ang Laguna? Ayan, dito po, Chismoso. pasok po tayo rito. So, apelihin ka. Sagit ang galang sugat alwa. Ayan, sige po, pwede po tayo rito. Jose Rizal. Dito po. Yes. So, dito yon. Ayan, dito po, pwede rin po tayo sa may side po dito. Ayan, pwede rin po. Sige, sir. Check ko lang po ibang kasamahan po natin. Ayan, so for my group, pasok po tayo rito. Wala. Pag meron po, magkakabit na sa inyo. Hindi na pala kayo tutura na karagulan. Yan pala yun. No? Anong araw po? Ayan, for my group, ito po yung dahilan kung bakit hindi po natin pwedeng upuan yung mga gamit po dito. Kasi yung iba po sa kanila medyo umuuga na po. Oo. Ako, baka bigla tayong bumagsak. Okay? Yan, so ituloy po natin yung kwento. Yan. Pagdating ni Jose Alberto Alonso sa bahay, ang kanyang ginawa sa kanyang asawa, kanya po itong Pinakulong. Pinakulong. kinulong. Yes, sa may kwarto po natin na ito. Okay? Si Chodora Alonso, yung mother naman po ni Dr. Jose Rizal, siya po yung nagdadala ng pagkain dito araw-araw. Ngunit isang araw, ito pong si Chodora Formoso, nagkaroon po kasi ito ng pagkakataong sumulat ng isang liham. Nakasaad po sa kanyang sulat na siya po ay ikinulong ng kanyang asawa sa isa sa mga kwarto ng kanilang bahay at inakusahan niya si Chodora Alonso na siya daw ay di umano unti-unting nilalason sa pamamagitan ng pagkain dinadala dito araw-araw. Yung sulat na ginawa po ni Formoso, hinagis niya naman po ito sa isa sa mga bintana po nitong kwarto. At agad naman po itong napulot or nakuha ng Guardia Civil na nakaantabay po mismo sa kanilang bahay. At dahil naman po kalaguyo ni Formoso yung kapitan po ng mga Guardia Civil sa yung sulat, agad po itong nakarating sa kapitan. Nung malaman na po ng mga otoridad yung nangyayari po sa bahay, dagli-dagli po silang tumungo rito. Pagdating po nila, pinalaya po nila si Formoso. Ngunit, dinakip at ikinulong naman yung magkapatid po na Alonso. Yan, habang nakakulong po yung magkapatid, nagkaroon naman po ng malaking okasyon sa Binyan, Laguna, na kung saan isa po sa kanilang panauwing pandangal yung Gobernador General po ng Espanya. At sa mismong okasyon, meron naman po isang batang babae na magaling sumayaw. Ito naman po ay kinagiliwan ng Gobernador General. Ang ginawa po ng Gobernador, nilapitan niya po yung bata at winika. Ano man ang nais mo, ay aking ibibigay kapalit ng iyong pagsasayaw. So lingid po sa kaalaman ng Gobernador General, yung batang kanyang kinagiliwan ay ang bunsong anak ni Chodora Alonso na si Soledad or si Soleng. Yan, kaya po yung batang Soledad, hiniling po nito yung kalayaan ng kanyang ina at ng kanyang tsuhin. Kaya makalipas po mahigit 2 taong pagkakakulong, muling nakalaya yung magkapatid po na Alonso. Pero hindi pa po kasi dito natatapos yung paghihirap ni Chodora Alonso. Noong mga panahon po kasi na yun, meron pong bagong panukalang batas na pinatupad po yung pamahalaang Espanya. Ito po yung tinatawag po nating Claveria 1849. Nakasaad po sa batas po na ito na tayo pong mga Pilipino ay magkakaroon ng sariling apelyido. Yung apelyido po napunta sa pamilya ni Chodora Alonso ay Rialonda. Isang araw, ito pong si Chodora Alonso, meron po itong nilagdaan. So sa kanyang lagda, hindi niya po kasi naisama yung kanyang apelidong Rialonda. Kaya nung makita po ito ng pamahalaan, inaakala po nila na hindi na naman po ito sumusunod sa kanilang panukalang batas. Kaya sa pangalawang pagkakataon, muli po siyang pinadakip. At dito, pinarusahan po siya ng maglakad ng halos 50 kilometrong layo. Mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna nang wala pong suot na sapin sa paa. Noong mga panahon po na yon, halos 10 taong gulang pa lamang po
si Dr. Jose Rizal nung masaksiyan niya na yung hindi makatarungang ginagawa po sa atin ng pamahalaang Espanya. Kung kaya't nung unti-unti na po ito nagkakaroon ng kaisipan, isa po kasi ito sa kanya naging inspirasyon upang sumulat po ng mga nobela. Kagaya po ng Noli Me Tangere at El Filibusteris. Okay? Yan. At ngayon, nandito pa rin po kasi yung mga nagmay-ari po ng bahay. So, ipapakilala ko po sila sa inyo. Okay? Kailangan lamang po natin gawin, ipikit po yung ating mga mata at maghawak-hawak kamay po. Ay, bibira lang po dyan. Huwag po kayong maglala, mga larawan lamang po. Okay, wala po akong kapangyarihan para tawagin po sila. Okay? For my group, nililawin ko lang po yung mga multo po namin dito po sa resort, nakadepende po ito sa package na na-avail po ninyo. Okay, huwag po kayong maglala. Okay? So, sige po, dito po tayo. Hindi kami nagbayad doon. Ay, hindi ko nag-avail na lang. Buti na lang, di tayo nag-avail, ma'am. Oh. Ayan, sige po. Ayan, yung mga nasa larawan po nito, so sila po yung mga nagmay-ari ng bahay po na ito. Okay? And so for my group, ito po si Jose Alberto Alonso, naging representante po natin sa bansang Espanya, half-brother po siya ni Teodora Alonso, so tiyuhin ni Dr. Jose Rizal. Ayan, ito naman po yung kanya naging asawa sa Teodora Formoso, yung nagkaroon ng lihim na relasyon sa kapitan po ng mga Guardia Civil at yung ikinulong sa may kwarto po natin na yun. Alam Okay? mo pangalan ng Guardia Civil? Hindi na po sir. Hindi na po sir. Ayan. Ngayon po for my group, in the year 1800s, ito po kasing si Jose Alberto Alonso, nagpagawa pa po ito ng ikalawang bahagi po ng bahay. So sa ngayon, yun po yung aming Italian restaurant na tinatawag po naming La Bella Teodora. Okay? Yan, hindi po nagtagal, yung buong bahay po kasi natin na ito, kanya pong ibinenta kay Doña Magdalena Arevalo Leyva. So buhat po nun, ibang pamilya na yung nagmamay-ari po nito. Si Doña Magdalena, ipinamana niya po yung bahay sa kanyang anak na babae na si Doña Isabel. Si Doña Isabel, nagkaroon naman po ito ng Espanyol na asawang pangalan ay Macario Marco. Binayayaan naman po sila ng magandang anak na babae ang pangalan ay Doña Pilar. So si Doña Pilar, sa kanya po pinamana ito pong buong bahay. Nagkaroon naman po ito ng asawang pangalan, Zoilo Alberto. Nagkataon, pamangkin ni Jose Alberto Alonso. Kaya po yung pagmamayari ng bahay, napunta man po ito sa ibang pamilya, muli lamang din itong bumalik sa pamilya po ng mga Alberto. Ito po yung kilalang Alberto's Mansion po ng Binyan na nakatayo po sa May Plaza. Yan, sa ngayon, dito po sa resort, isa na po ito sa nabibisita during the tour pa. Okay? Yan. So once again po for my group, ito po yung ating Casa Binyan from Binyan, Laguna. Ngayon po, bigyan ko po muna kayo ng ilang minuto para po kumuha ng larawan sa bahay po natin na ito. Yan po kayo maglala, wala naman pong sasama sa inyo. Okay? Yan. So sige po for my group, take pictures po muna. Iwanag ko lang po muna sa inyo yung bangkuan po natin na ito. So ito po yung tinatawag po nating butaka. Kay butaka. Bukod po sa pahingahan, yung mga babae po kasi nung araw, dito rin po sila nanganganak. So yung upuan po natin, ito tinatawag din po itong birthing chair. Nakaupo po sila and then nakapatong po yung mga papo nila dito sa magkabila, saka po sila manganganak. Okay? Ayan, butaka, birthing chair. Des ay babaw. Yes, butaka, birthing chair. Okay? Yan. So ngayon po for my group, let's proceed na po to our next house. So bababa na po tayo. So yung ceiling na Sir, yung ceiling, that's the original, no? Sir, original. Yung sa kabila, sir, bago na po yun. Ay, ito bago na. Yes, ito sir, original po. Oh. Yung mga stone tsaka mga bricks, sir, replica na lang din po yun. Okay. But, and the stairs are originals, Yes, no? sir, original pa rin po. Okay? So, Yeah, so for my group, original ingat lamang po tayo sa pagbaba galing po sa natin. Alberto Manson, Laguna. Yes, po. Baka unang hakbang po, nasa baba po tayo. Bababa na tayo. Yung butaka, dapat bukaka yun. Talagang ikaw magkano yung Yes, original po yan. Original from Binyan, Laguna. wow. Yan. Doon kasi nakatayo ito dati. Paano nila binuhat na? Dinismantle nila Yes, ma'am. Piece by piece. piece by piece. Yes. Apo. Galing, no? Tapos tinransfer po dito, ma'am, nung nakalagay sa mga malalaking sasakyan po. Ayan. For my group, by the way po, napanood niyo na po ba yung Artikulo 1 General Luna ni Mr. John Arcilia? Ay, hindi pa. Yes. Yeah, so sa may courtyard po natin ito, dito po kasi Dito siya nag-shoot. eksaktong pinagtataga, pinagbabaril. So dito po napatay sa General Luna. Yung hinihinalang mother po ni Emilio, sa bintana po natin na yun na merong kortina, doon naman po siya nagsalita ng buhay pabayam, humihinga pabayam. So yung shooting po, dito po siya naganap. Okay? Pero original pong napatay sa General Luna sa may simbahan po sa may Kabanatuan. Okay?
Yes. And then for my group, by the way, ito din po yung ating ikalawang bahagi ng bahay. So ito po yung ating Italian restaurant. So sa ngayon po, ngayong araw, naka-close po ang ating restaurant. Ang open po natin is Filipino restaurant at Spanish restaurant. Okay? Yeah. So for my group, let's proceed na po to our next house. So this way, please. Okay, so ito yung lumang bahay. Ito kasi late na to pinatayo. Itong part na to. No? Pulang araw, hindi po, ma'am. Yes. Apo. Pulang araw, kay, saan yun? Kay Sa Barbie Corteza, yung Gala Rodriguez, ano yung sarili? Maria Clara at Ibarra, hindi rin sila dito nag Yung kay Bea Alonso. Widow's War, yes, dito po Diyan, siya. no? So, yung Widow's War, nag-shoot din po sila dito. Yung Hotel de Oriente po natin, or yung big building po natin in across the bridge, yung pinaka-twin mansion po nila. Twin Yung mansion palasyo. nila. His General Gaudencio Tobias, general po ito during the Marcos time, senior. Na-appoint po ito bilang National Housing Authority rin. Mentor po ito ng may-ari ng resort sa construction po. Ano po, mentor po siya sa constructor, sa construction din po. Yes, Construction. opo. Kaya ito pong plaza, itong area po natin ito tinatawag po naming Plaza Tobias. So pinangalan po sa kanya po. Okay? Ayan, sige po for my group, dito po muna tayo sa ilalim ng puno ng marabutan. Ayan. Marabutan. Yes, related po ito sa puno po ng balete. Okay. Yes, kaya meron po siyang parang baging kagaya sa balete. Marabutan. Okay? Yeah, so ngayon po for my group, para sa ating susunod pa na bahay, katabi po ng Casa Binyan. So ito naman po yung ating Casa Baliwag 1 from Baliwag, Bulacan. Na itayo po Baliwag yung 1. bahay taong 1898 sa pagmamay-ari po ni Kapitan Fernando Berhel de Dios. Si Kapitan Fernando noon, nagkaroon din po ito ng 2 asawa. Sa kanyang unang asawa, ang pangalan po ay Carmen Pausa de Leon at sila po ay nagkaroon ng 9 na anak. Yan, 9 lamang po kasi sa kasamaang palad, nagkaroon po ng sakit at namatay po si Carmen. So makalipas po ay mahigit 1 taong pagluluksa, muli pong nag-asawa si Kapitan Fernando kay Angela Nunez at dito sila naman po ay nagkaroon ng 1 dosenang mga anak. Yan, so sa makatuwid po si Kapitan Fernando, nagkaroon po ito ng 21 mga anak or 21 children pa. Wow. Yes. So sa ngayon po, hindi po natin mapapasok yung bahay sapagkat ginagawa po ito, balak po nila ito gawing bahay paupahan po rito. Yan. So muli, ang ating Casa Baliwag 1 from Baliwag, Bulacan. Yan. Ngayon po, Ng Baliwag, Bulacan. po, Baliwag, Bulacan. Kaya uno po ito, sir, kasi ito po yung unang bahay na nanggaling po ng Baliwag. Okay. Yung pag kami makikita tayo dito, sir, is, for example, is Binondo Dos. Oo. Okay. Pangalawang bahay naman po yung galing ng Binondo po. I see. Yes. So po. Baliwag, Bulacan pala ito.